Grabe pong puwersa ni VP Sara Duterte. May sulid na puwersa po nakakampi si Vice President Sara Duterte. Malalaglag nga yung mga gumagawa ng kasamaan at paninira kay Vice President Sara Duterte. Yan, sila po ang malalaglag. Sila po ang babagsak po talaga. Sila ang babagsak. Mawawasak po ang kanilang puwersa. May tutulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking puwersa ito na tutulong sa kanya. Ito, celebration na. Ito na yung pag-uwi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-uwi. Makaka-uwi po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Magsiselebrate po ang pamilya niya. Ayan, isang babae. Ito na nga yung babae na kapag nakaupo na ito sa pwesto, sa trono, diyan na po magaganap ang kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan kalayaan niya to. Basahan po natin ng tarot card si VP Sara Duterte at saka si dating Pangulong Rodrigo Duterte o Tatay Digong. Tingnan po natin kung ano po makikita natin sa card sa mga nangyayari sa panahon ngayon, lalo-lalo na sa kanilang pamilya, yung mga kinakaharap nilang mga pagsubok sa buhay. Paalala lang po ito po ay tarot card lang po. Tarot card lang po ito. Babasahan ko lang, titingnan ko lang sa tarot card kung ano po ang makikita ko, kung anong magiging resulta pagdating ng panahon kay Tatay Digong at kay VP Sara Duterte sa mga hinaharap nilang mga pagsubok sa buhay ngayon. Napakarami po. Grabe po, pamilya po nila nakaranas ng pagsubok talaga. Pero nakikita naman natin matibay po si VP Sara Duterte. Unang card po kay VP Sara Duterte po ito. Ayan. Nung akala ng mga kalaban si VP Sara Duterte ay kaya talaga nilang pabagsakin. Yun ang iniisip ng mga kalaban, na kayang-kaya nilang pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Yun po ang isip ng kanyang mga kalaban na gusto mong pabagsak sa kanya. Ang isip nila, kaya daw talaga nilang pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Ayan pa, dugtong, kaya daw nilang ipakulong. Ayan, kaya daw nilang ipakulong si Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa card Pangalawang card pa lang ito. Pangatlong card. Ayan. Ang akala nila, iniisip talaga nila na hindi magiging Pangulo si Vice Presidente Sara Duterte. Yan po ang nasa mga isip nila. Dahil ang plano nila talaga na ayaw nila magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte. Sa mga kaisipan nila yan, Kaso pagdating dito, malaki ang suporta kay VP Sara Duterte. Lalakas ang kanyang puwersa. Lumalakas ang puwersa ni VP Sara Duterte dahil sa paninira nila. Mas lalong lumakas po ang puwersa ni VP Sara Duterte dahil sa mga plano nila na hindi po tama. Yung mga pagbibintang nila kay Vice President Sara Duterte, mas lalo pang lumakas ang puwersa ni Vice President Sara Duterte. Mas dumami pa yung mga kakampi niya o sumusuporta sa kanya. Dahil yan, sa mga ginagawa nila, mas lalo pang dumadami pang nagmamahal kay Vice President Sara Duterte. Ayan, masasaktan lang po sila. Masasaktan lang po sila sa kanilang mga ginagawa. Hindi po sila magtatagumpay. Kabiguan po ang kanilang matatamo. Kabiguan at kamatayan pa nga. Kabiguan at kamatayan. Yung mga gustong magpabagsak kay Vice President Sara Duterte. Ayan. At ang puwersa nila, lalo pong paliit ng paliit ang puwersa nila. Mayroong iba dyan, umaalis sa kanilang grupo. Unti-unti nang umaalis ka ng grupo. Nagsialisa na. Sabaga, lumiliit na po ang puwersa ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. At kay VP Sara Duterte naman ay lumalakas. Lalong lumalakas. Ayan. Ang pangarap mga kalaban na akala nila sila talaga magwawagi at maabot yung mga pangarap nila, hindi po nila maabot ang kanilang mga pangarap na si VP Sara Duterte ay mapabagsak nila. Hindi po nila mapabagsak ang Vice Presidente. Mabibigo po sila sa kanilang mga hinahangad na mapabagsak ang Vice Presidente. Malalaglag po sila. Ayan, malalaglag na
Yung mga gumagawa ng kasamaan at paninira kay Vice President Sara Duterte, yan, sila po ang malalaglag. Sila po ang babagsak po talaga. Sila ang babagsak. Mawawasak po ang kanilang puwersa. Mawawasak po. Sabaga, babagsak silang lahat. Kanya-kanyang bagsakan po. Kanya-kanyang bagsakan. Sila po ang mawawasak at hindi ang Vice Presidente. Ayan. Marami nag-iisip ngayon na magtatagumpay sila. Ayan o. Marami iniisip na magtatagumpay sila sa plano nila kay Vice President Sara Duterte. Yan ang nasa isip talaga nila. Sabaga, akala nila talaga mapabagsak nila ang Vice Presidente. Ayun lang. Imbis na pabagsak nila ang Vice Presidente, mas lalo pa silang mapipilayan. Mapipilayan talaga sila ng puwersa. Mas lalo silang mapipilayan ng puwersa. Sabaga nga, hihina yung puwersa nila. At yung paninira nila kay Vice President Sara Duterte, hindi yan tatalab. Hindi po tatalab kay Vice President Sara Duterte yan. Duterte yan. At sila pa nga ang mapipilayan. Yung puwersa nila mapipilayan po talaga. Hihina nga, hihina. Yun nga sinasabi na hihina ang kanilang puwersa. Ayan. Hindi mangyayari na makapag-celebrate sila. Hindi. Hindi talaga mangyayari na makapag-celebrate sila pagdating ng araw. Kabiguan po ang kanilang matatamo. Kabiguan. Kabiguan po. Hindi nila maabot yung liwanag. Hindi nila maabot ang liwanag na kanilang minimithi. Hindi nila marating yung liwanag. Sabaga, wala nga. Bigo. Bigo silang lahat. Ito na. Grabe pong puwersa ni VP Sara Duterte. May sulid na puwersa po. Nakakampi si Vice President Sara Duterte. Ayan o. Ito po yung magpapalayas ng mga gustong pabagsak kay Vice Presidente Sara Duterte. Ito po yung bubuwag sa kanila. Yung taong ito. May bubuwag po sa grupo ng mga kalaban ni VP Sara Duterte. Solido po ito. Solido po, napakatibay po na suporta para kay Vice President Sara Duterte. Nang dahil dito, mabubuwag po ang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Mabubuwag. Magsialisan, magsitakbuhan. Ayan. Ang nasa isip talaga nila, kayang-kaya nila si VP Sara Duterte. Kayang-kaya nila talunin. Kayang-kaya nila talunin sa presidential kapag nakakatakbo. At kaya-kaya talaga nila pabagsakin. Yan ang nasa isip talaga. Parang solido yung pag-iisip nila. Akala talaga nila magwawagi sila. Ayan. Dito, talagang napakalungkot nila. Malungkot sila pagdating sa dulo. Yan, no? Malungkot sila dahil kahit anong mga plano na ginagawa nila, hindi talaga natitinag ang Vice Presidente at hindi po nila nakukuha ang simpatya ng taong bayan. Kaya lagi na lang po sila nag-iisip. Lagi po, malalim po, palagi kanilang mga iniisip ngayon. Malalim po, ano. Ano, problemado po sila palagi. Lagi silang problemado dahil si VP Sara na lagi nilang tinitira, mas lalo pa pong dumami ang nagmamahal kay Vice President Sara Duterte. Mas lalo pa pong dumami ang naniniwala kay Vice President Sara Duterte. Kaya, grabe po, ang lalim na ng isip nila. Talagang lagi silang malungkot. Malungkot sila sa mga pangyayari ngayon dahil yung mga plano nila, hindi nga matutupad at walang talab kay Vice President Sara Duterte. Ayan o. Talagang may masasaktan talaga. May masasaktan ng damdamin. Mayroon talagang masasaktan ng damdamin. Sino-sino kaya? Marami yan sila. Marami masasaktan ng damdamin. Yung may mga pansariling interes, dahil mabibigo sila, masasaktan po ang kanilang mga damdamin. Pero, hindi talaga. Hindi nila talaga mapabagsak ang Vice Presidente Sara Duterte. Wala silang kakayanan. Wala po. Malungkot po sila. Wala silang kakayanan. Yung pangarap nila na maupo sa pagkapangulo, lalaki po ito, may gustong umupo na pagkapangulo. Isa rin to sa gustong babagsak kay Vice President Sara Duterte. Pero hanggang pangarap na lang po siya. Hanggang pangarap na lang. Lalaki to, isaw lalaki. Yan. Dahil yan sa mga mali nilang ginagawa.
Hindi sila magtatagumpay dahil sa mga mali nilang ginagawa. Mali ang kanilang ginagawa. Sa baga, kasinungalingan lahat yung mga ginagawa nila para lang mapabagsak ang Vice Presidente. Kaya lang dahil dyan, galit ang taong bayan sa kanila. Magagalit. Ayan o. Talagang magtatakbuhan na po yung iba dyan. Magtatakbuhan na po talaga yung iba. Unti-unti na pong magtatakbuhan yung iba dyan. Unti-unti na. Last card tayo. Ayan. Yung pwersa ni VP Sara Duterte ito. Grabe po. Napakatibay. May mga malalaking tao na tutulong kay Vice President Sara Duterte. Mga kilalang tao ito na tutulong kay Vice President Sara Duterte. Solido sila ito, solido. Solido. Solido po ang suporta kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa bandang dulo, ang mamamayagpag po ay si Vice President Sara Duterte. Nakikita natin sa card na si Vice Presidente Sara Duterte talaga ang aangat at lulubog ang kanyang mga kalaban na naninira sa kanya. Magdating ng panahon, ganun po talaga ang mangyari. Mababaliktad po, imbis na gusto nilang mapabagsak ang Vice Presidente, sila po, dahil mabibigo po sila po ang babagsak. So yun po yung card kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang isusunod naman po natin ay kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero paalala po, nasa inyo na po kung maniniwala nga kayo dito o hindi Kay Vice President Sara Duterte po, hindi nila mapabagsak. Hindi talaga nila mapabagsak. At sila pa ang babagsak. Mababaliktad ang panahon, sila ang babagsak. Ngayon, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte naman tayo. Ano po makikita natin dito? Tingnan natin kung ano mangyari. Makakauwi ba siya? O gagaling ba siya? O ano basta ano makikita natin? Unang card po. Ayan. May pag-asa po. May pag-asa si Pangulong Rodrigo Duterte. May pag-asa po. Dahil yan sa mga aksyon. Ang mga aksyon na tumutulong sa kanya. Mga sikreto yan. Mga sikreto. Sa baga, palihim na tumutulong sa kanya. May mga tumutulong sa kanyang palihim. Ayan. Ayan. Dito, magkakaroon ng inspirasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magkaroon siya ng inspirasyon. Ito na yung yung magkaka-inspirasyon siya pag yung impeachment ni VP Sara Duterte ay maalis. Maalis. So baga, hindi yan ubray. Hindi ubray impeachment na pinafile sa kanya. Wala yan. Dahil 50-50 na po yung mga congressman dyan, yung mga pipirma dyan. Matatakot na po. Kaya nagkakaroon ng inspirasyon si Pangulong Rodrigo Duterte at lalong-lalo na may tumutulong po sa kanila. Ayon dito sa card may tutulong na palihim. Ayan. Yan. Minsan mawala ng pag-asa si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, minsan naisip niya na hindi niya minsan naisip na hindi mangyari yung mga iniisip niya na kumanda ang bansa sa panahon ngayon. Kaya parang malungkot siya. Yan. Nag-iisip po ang dating Pangulo. Marami po siyang iniisip. Lagi siyang nag-iisip. Lagi niyang iniisip siguro ang Pilipinas, pamilya niya. Sabaga, marami siyang mga plano. Nag-iisip siya ng mga plano. Malungkot siya dahil nasa loob siya. Wala siyang maitulong pagdating sa labas, di ba? Kaya malungkot siya. Pero dito, may tutulong talaga sa kanyang puwersa. May tutulong sa kanya. May tutulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking puwersa ito na tutulong sa kanya. Ito yung dahilan siguro na makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. May tutulong sa kanya na malakas na puwersa. Ayan. Naniniwala talaga si Pangulong Rodrigo Duterte na maayos din ang bansa natin at makakalaya din siya. Yan din ang paniniwala niya ngayon. Sa mga pabago-bago yung card natin. Ayan. Yung mga emosyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nilalabanan po talaga niya. Yung kalungkutan niya, yung sakit niya, nilalabanan niya.
dahil darating ang panahon makakalaya po yan. Ayan, talagang lagi niyang iniisip yung problema sa pamilya, iniisip niya yung mga pagsubok ngayon, lagi niyang iniisip. Sabaga, yung isip ni Pangulong Rodrigo Duterte nasa pamilya palagi, nasa pamilya, nag-alala sa pamilya. Pero yan may tutulong sa kanya po, may malaking tao na tutulong sa kanya, may malaking tao na tutulong sa kanya. Ito na siguro yung palihim na tumutulong sa kanya o tutulong sa kanya, palihim. Tapos may malakas na puwersa na tutulong sa kanya. Ito, malaking tao to. Mukhang isang pangulo ito, malaking tao. Ayan, darating ang panahon. Ito na. Ito na yung makakahinga si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Sabaga, magwawagi po siya. Magwawagi po siya. Magwawagi po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabaga dito, magkakaroon siya ng bliss galing sa taas. Makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Dahil sa gabay ng anghel sa kanya. Gabay. Gagabayan si Pangulong Rodrigo Duterte ng anghel. Kaya siya ay makakauwi po. At bigyan siya ng lakas na pangangatawan para makakauwi at makakalabas diyan sa ICC na yan. Makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa card. Ayan. Talagang malungkot din ang mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte. Malulungkot din. Dahil kahit anong usig nila, kahit anong ginagawa nila, nandyan pa rin nakatayo si Pangulong Rodrigo Duterte. Lumalaban. Kaya malungkot ang mga kalaban niya. Ahihirapan sila. Ahihirapan. Ayan. Darating ang panahon na susuko yung mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte. Susuko dahil hihina nga yan Susuko sila. Susuko sila sa laban. Masisira kasi yung grupo nila. Masisira. Lalong-lalo na kapag maupo si Vice Sara Duterte sa pagkapangulo, mawawasak po ang mga kalaban na naghahabol sa kanya. At yan po ay maghihingi ng tawad sa kanya. Ayan, isang babae, ito na nga yung babae na kapag nakaupo na ito sa pwesto, sa trono, diyan na po magaganap ang kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan kalayaan niya to. Hindi natin alam kung kailan uupo itong babae na to, ngayong taon, sunod na taon, o pagdating ng eleksyon. Ito, babae pag naupo. Hindi natin alam ang panahon Malay natin, next year o ngayong taon, may babaeng maupo sa trono. At yan, ang dahilan kung bakit makakauwi ng mabilis si Pangulong Rodrigo Duterte, bukod sa mga tumutulong sa kanyang palihim ng mga malalaking tao at malaking puwersa. Ayan, babalik ulit ang puwersa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lalakas ulit ang puwersa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabaga, babangon ulit at lalakas ng husto ang puwersa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lalakas na naman ulit. Babangon po ang puwersa niya. Ito, celebration na. Ito na yung pag-uwi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-uwi. Makakauwi po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Magsiselebrate po ang pamilya niya. Ang pamilya niya ay magsiselebrate dahil makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa dahig. Makakauwi po siya ng Pilipinas. Kaya magkakaroon ng celebration ang pamilya. Magkakaroon po ng celebration. At si VP Sara Duterte, hindi nila matatalo at hindi nila mapabagsak. Kaya doble ang celebration nila. Sabaga, magwawagi ang kanilang pamilya na ginigipit ngayon. Magwawagi po. Hindi po magtatagumpay ang mga kalaban na gustong wasakin ang kredibilidad nila o ang pamilya nila. Gustong pabagsakin ang mga Duterte. Hindi po sila mapabagsak at pagdating sa dulo, sila ang magsiselebrate na kanilang panalo. Malalampasan nila ang mga pagsubok na kinaharap na ngayon. Makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte at makakasama ang pamilya at yan, magsiselebrate po silang
lahat na magkapamilya at hindi lang yan, buong Davao yan mag-celebrate, buong Davao. So yun lang po mga kababayan. Yan po ang nakikita natin sa tarot card ni VP Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila mapabagsak ang Vice Presidente at sila ang babagsak, mabaliktad ang sitwasyon. At si Pangulong Rodrigo Duterte, makakauwi yan sa Pilipinas na buhay at makakasama muli ang pamilya at magkaroon sila ng selebrasyon. Okay, yun lang po mga kababayan. Nasa inyo na po kung maniwala kayo ito o hindi. Maraming salamat po sa inyo.